Mapagpalang araw ng Panginoon. Not sure kung lahat kayo nandito last week. Kung naalala nyo, yung preaching ni Deacon Louie, isa sa mga nadadaanan niyang bahagi is yung history ng Israel. Kung saan, kung maaalala nyo, binanggit ni Deacon Louie, inaabot sila ng 40 years dun sa paglalakbay nila patungo sa Promised Land. Supposedly, ilang araw lang yon, parang mga linggo o buwan lang, dapat nandun na sila. And I think most of you know na by this time, si Moses ay hindi po nakarating sa Promised Land. And kung hindi siya nakarating, sino yung naging leader nung mga Israelita patungo sa lupaing ito? Si Joshua po yung kanilang naging leader. By the way, yung name po na Joshua ay nanggaling sa Hebrew name na Yeshua, which means God is deliverance, or Yahweh or God is salvation. Ito pong si Joshua ay medyo may pagkakapareho at pagkakaiba sila ni Moses. Si Joshua po ay sundalo, isang matapang na sundalo, pero pareho rin silang tao ng pananampalataya at matapat na lingkod ng Diyos. Isa rin to sa mga na-realize ko habang nag-aaral ay si Joshua ay isang napakagaling na preacher. Napakagaling na encourager. Kung babasahin niyo yung Book of Joshua, makikita niyo yung mga language ni Joshua kung paano niya na ini-encourage yung mga tao doon sa paglaban dahil siya nga yung both military and spiritual leader nila. Dito po sa babasahin natin, nasa dulo na po yan ng Joshua, hindi niyo na kailangan hanapin pa. Ito si Joshua dito sa babasahin natin ay nasa dulo na rin ng kanyang buhay, kung saan nagbibigay siya ng isang napakahalagang eksortasyon sa mga Israelita bago niya lisanin ang mundong ito. So, hayaan niyo pong ayahanin ko kayong tumayo at basahin natin. Supposedly, 13 to 15 lang talaga yung naisip kong babasahin natin. Pero let me read a little bit of the first part of the Joshua 24 from 1 to 6. A little bit of 6, then we will jump to 13 to 15. So, kung nandiyan na po kayo, samahan niyo po ako at basahin natin ang Book of Joshua, huling bahagi ng libro ng Joshua. Babasahin ko po ito sa ESV translation. Joshua 24, verse 1. Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem and summoned the elders, the heads, the judges, the officers of Israel. And they presented themselves before God. And Joshua said to the people, "Thus says the Lord, the God of Israel, long ago, your fathers lived beyond Euphrates. Terah, ang ama po to ni Abraham, the father of Abraham, and Nahor, they served other gods. Then I took your father Abraham from beyond the river and led him through the land of Canaan and made his many offspring. And I gave him Isaac, and Isaac I gave him Jacob and Esau. I gave Esau the hill country of Seir to possess, but Jacob and his children went down to Egypt." Verse 5, "I sent Moses and Aaron, and I plagued Egypt, and what I did in the midst of it, and afterward I brought you out." So, buong Israel na po ito. Verse 6, "Then I brought your fathers out of Egypt, and you came to the sea." Let's jump po sa verse 13. Ito po ay nasa context na ng Promised Land. Ito ang sinabi ng Panginoon sa kanila. "I gave you a land on which you had not labored, and cities that you had not built, and you dwell in them. You eat the fruit of vineyards and olive orchards that you did not plant. Now," Joshua na po ito, "therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in faithfulness. Put away the gods of your fathers, serve beyond the river, and in Egypt, serve the Lord." Verse 15, "And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods of your father serve in the region beyond the river, or the gods of the Amorites, whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord." Maaari na po tayong umupo.
Short historical context about sa Book of Joshua. Not sure kung nabasa na po ng karamihan sa atin ito. Yung kanilang conquest sa Promised Land ay nag-end na po ito by chapter 12. So, 12 pa lang, tapos na talaga nila yung conquest. Pero, I didn't mean tapos is talagang totally. Kung babasahin nyo yan, may part lang talaga sila na conquest, yung iba ay to conquer pa. So, by chapter 13 to 22, kung babasahin nyo yan, makikita nyo kung paano dinivide na yung lupa sa 12 tribes. May special mention pa nga dyan, yung dalawang spies, which is si Joshua and si Caleb. Meron silang special inheritance dun sa Promised Land dahil sa kanilang katapatan. And yun nga, so by chapter 23 and 24, intriguing kasi yung 23 and 24, halos pareho yung laman, makikita natin, specifically binanggit na matanda na si Joshua. So by the time of conquest, then yung settlement, then yung pagdating sa 23 and 24, makikita natin na masasabi natin na medyo mahabang panahon ito. Matanda na si Joshua, ibig sabihin yung mga Israelita ay nagsettled na doon sa lupa nila and nagpapahinga na sila. Nabanggit nga doon sa 13, nakakain na nila yung mga bunga, napapakinabangan na nila yung bunga ng lupa, may mga cities na sila. So, dito sa chapter 24, since si Joshua nga ay nasa latter years ng kanyang edad, ginather niya yung mga tao. Makikita natin sa verse 1 na meron siyang tatlong agenda sa kanyang isip why he gathered these people. Yung unang kanyang agenda, mababasa natin sa unang bahagi ng Joshua 24, pinapaalalahanan niya kung sino tong mga taong to. Sino sila? Sila yung mga tao ng Diyos na pinili ng Diyos sa daming tao sa mundo, sa daming races, sa daming clans, sila yung pinili ng Diyos. Pero, dapat nilang itanim sa isipan nila na walang something sa kanila. Bakit sila pinili? They are nothing. In fact, nabanggit na yung kanilang mga ninuno ay kapwa nila mga idolater. Nagsasamba rin to sa idols, hindi sila special. Yun yung gustong i-emphasize ni Joshua. Pangalawang agenda ni Joshua, hindi lang pinapaalalahanan niya yung mga tao na sila'y pinili ng Diyos by His grace and His sovereign decision, pinalaya rin sila sa bondage of slavery. And binigyan sila ng lupa. Mababasa nyo nga sa verse 13. Hindi lang doon, pinreserba pa sila ng Diyos hanggang makarating sila sa Promised Land. And yung lahat ng pangako ng Diyos sa kanila, sa panahon pa lang ni Abraham, hanggang makarating sa panahon ni Joshua, ay tinupad ng Diyos. Naging matapat ang Diyos sa kanila. At lahat ng yon, again, ay favor ng Diyos sa kanila, hindi dahil merong something sa kanila. And thirdly, third agenda ni Joshua, bakit niya ginather itong mga taong ito, ginamit niya yung first two agenda para maging leverage dun sa kanyang third agenda. And what is his third agenda? Ito ay i-persuade yung mga tao. Exhort sila na magpatuloy sa pagsamba sa Diyos, magpatuloy sa pagkilala sa Diyos, sa katapatan, sa pagsamba. Mababasa niyo yan sa verse 15. Sabi pa nga niya, kung nakikita niyong kasamaan, nasambahin yung Diyos natin, mamili kayo kung sino yung Diyos na gusto niyong tuluyang sambahin. Ganong klase yung persuasion na sinasabi ni Joshua sa kanila, na yung kanilang sitwasyon, ito na yung pinakamabuting sitwasyon na pwede nilang maranasan. Wala nang mas higit pa dito. Magpatuloy kayo dyan. At wala nang mas mabuti pa dyan. And bakit? Bakit pinipersuade ni Joshua itong mga taong ito? Una, pwede nating isipin dahil limited na yung oras niya. Mamamatay na siya at hindi niya alam ano yung next na pagkakataon na para i-persuade niya yung mga tao. At the same time, naiisip niya rin marahil na ito na yung, dahil limited na siya, matanda na siya, ito yung best service na may bibigay niya sa Diyos at sa mga kapwa niya, sa mga kapatid niya. Pangalawang reason sa persuasion, alam niya kasi yung tendency ng mga tao. Si Joshua at si Caleb, sila lang yung adult na nanatiling buhay doon sa batch ng 40 years. Merong mga ibang Levita, pero hindi sila napangalanan. So, malinaw sa memory ni Joshua, yung nangyaring rebellion ng mga Israelita.
That's why he is reminding these people na magpatuloy sa Diyos at hindi lumaban. And lastly, pwede nating isipin na isa sa mga dahilan ng persuasion ni Joshua ay siya mismo, convinced siya. Alam niya na karapat-dapat ang Diyos. Napakahirap naman mag-persuade sa isang tao tas hindi sold out sa'yo. And probably ito yung pinakamalalim na dahilan ni Joshua. Siya mismo ay alam niya na karapat-dapat ang Diyos sa pagsamba, sa katapatan at debosyon. Joshua made it sure before he left this world that he had echoed his disposition to the people not only as their earthly leader but also as a servant of God. Pakalinaw niyan sa verse 15, sinabi niya, "But as for me, I will serve the Lord." Hindi niya sinabi na as for Moses o as for, ngayon, naisip ko ngayon okay lang. Pero sabi niya, as for me, siya mismo. Alam niya na yung pagkaunawa niya sa grasya ng Diyos at malalim na pagtingin niya dito, he highly esteems the grace of God for him. Kaya gano'n na lang ka-personal yung pagtawag niya sa Israel na pagpatuloy nyo, maging matatag kayo, sambahin nyo yung Diyos dahil yung pinakamabuti. Alam niya na ito yung nararapat. Di lang alam niya na kumbinsido siya sa sarili niya, ito rin yung alam niyang nararapat na tugon doon sa biyaya ng Diyos sa kanya. Again, siya mismo, sinabi niya sa bibig niya, hindi tayo worthy nito eh. Walang something kay Abraham, walang something sa lineage natin, but pinili tayo ng Diyos. And yet, binayaan niya tayo. Ano yung naging conclusion ni Joshua sa verse 14 sa lahat ng ginawa ng Diyos sa kanila? Sabi niya, "Therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in faithfulness." Nais ni Joshua na yung mga tao ay mag-reflect sa kabutihan ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, at nais niya na yung mga tao, kung ano yung resolve niya, ay maging pareho yung resolve ng mga tao. Hindi niya nais na iwang hangin yung mga tao na kapag wala na siya, ano ba yung gagawin natin? Malinaw yung gustong iparating ni Joshua sa mga tao na karapat-dapat ang Diyos sa tamang tugon sa kanyang biyaya. And ito po yung mensahe natin sa araw na ito. Sa buhay ni Joshua, makikita natin na kung paano tayo tumutugon, naglilingkod, nagko-commit sa Diyos. Ito'y pinapakita lamang yung ating appreciation sa biyayang ating natanggap. The way we serve and commit to God only reflects our view and appreciation of the grace that we have received. Again, di ko alam kung saan ko narinig to. Ang sabi niya, do we view it as a cheap grace or we highly esteem it? The more na mas mababa ang pagtingin natin sa biyaya, we expect na mababa rin yung response natin dito. Mababaw. And the higher we regard it, as the man sa parable ni Christ, nakita yung biyaya, binenta yung lahat ng sa kanya, bilang tugon dito, mas magre-reflect din yon sa mga debosyon natin, sa mga paglilingkod natin, at katapatan natin sa Diyos. Ang mensaheng pong ito ay hindi para mag-push ng legalism, para i-check natin yung isa't isa. Oy, si ganyan, mas masipag. Oy, si ganyan, mas masigasig. It's a personal thing. Hindi rin ito nagpo-promote ng works-based salvation para i-assess yung mga ginagawa natin sa Diyos. But rather, again, it's a personal call. Hindi ito opportunity para i-evaluate natin yung isa't isa. But rather to evaluate our response, our personal response to the grace of God upon us. Para po sa ating mga kaibigan at mga bisita, personally, hindi ko po nauunawa. Wala po ako talagang idea kung ano po yung pagkaunawa nyo pag narinig nyo yung term na grasya o biyaya. If you think yung buhay nyo ngayon ay nakakaupo kayo, nakakapakinig kayo, ay grasya, yes, tama yan.
Definitely, that's a grace. Sabi nga ng mga theologians dito, ito ay tinatawag na common grace. But common grace is not good enough. It is good and beneficial, but only in this temporal life. Unfortunately, may limitation po ito. Darating ang panahon na i-withhold na ng Diyos ito sa kanyang mga kaaway. Ang pinakakailangan nyo po ngayon ay ang nagliligtas na biyaya. Ang biyaya na tumatagos hanggang sa walang hanggan. At ang biyayang ito ay kailangan nating hingin sa Diyos. Magmakaawa tayo, lumapit tayo sa Panginoong Jesucristo, pagsisihan natin yung mga kasalanan natin. At sigurado, hindi niya i-reject ang iyong mga pleas. Repent and trust Christ and plead to God for His grace and mercy. Going back to our message, nabanggit ko kanina, yung ating paglilingkod, yung ating commitment sa Diyos, nire-reflect lang nito kung ano yung appreciation natin at pagkilala natin sa biyayang natanggap natin. So, probably the question that I would like to ask to you is, if God is so good and so gracious to me and to us, ano yung marapat na tugon? How then we appropriately respond? Actually, appropriately parang hindi pa nga tamang term. Wala na akong masyadong maisip na mas maganda pang term. Pero allow me to use this term. How can we then appropriately respond to His grace upon us? May tatlo po akong naisip na naaayon sa ating teksto na pwede nating matutunan dun sa resolusyon ni Joshua, yung natatamang tugon sa grasya ng Diyos sa atin. Una, reverence as an appropriate response to the giver of grace. Pangalawa, unrivaled devotion as an appropriate response to the giver of grace. And pangatlo po is unwavering commitment as an appropriate response to the giver of grace. Tingnan po natin yung una. Reverence as an appropriate response to the giver of grace. Pardon me for using the word reverence kasi nahirapan akong mag-isip ng parang eksakto or pinakamalapit kasi yung paggalang hindi pa siya sapat. Yung pagkatakot hindi rin siya, parang hindi niya nabibigyan ng sense yung word na reverence. And personally, ang reverence ay para sa Diyos lang. Hindi siya ginagamit sa tao. Personal take ko lang yon. Hindi ko kayo kino-convince sa conviction ko. Pero I would never use the word reverence sa kapwa ko nilikha. I reserve this word to God alone. As Joshua presented the things that God have done in them, he came into a conclusion in verse 14. Sabi niya doon, now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in faithfulness. So let me focus first on the word fear the Lord. Pwede natin sabihin yung word na sinabi ni Joshua sa verse 14, pwede natin siyang i-rephrase or retranslate in a manner na ito yung ginawa ng Diyos sa atin. Here are the things that God has done for us. Therefore, we should do this in return. Parang sinasuggest ni Joshua, ito yung mga mabuting ginawa ng Diyos sa atin, ito yung gawin natin bilang pasasalamat at pagpapakita ng pasasalamat sa Diyos. Hindi po ito para bayaran yung ginawa ng Diyos sa kanila, but rather, kung paano po tutugon ng tama doon sa ginawa ng Diyos sa kanila. And yung unang resolution nga ni Joshua is to simply say, fear the Lord. And what does fear of the Lord mean? Ano bang ibig sabihin itong fear of the Lord na to? Actually, this term is very familiar sa atin. Actually, sa pag-aaral ko, it was used 70 times in the Old Testament with different meaning. The original word for this fear of the Lord is Yahweh, Yahweh. Dalawang word, Hebrew word po ito. Hindi ko alam kung Yare o Yahweh, pero dalawang word to, Yahweh and Yahweh, which means to fear, reverence, honor, and respect, then Yahweh. Yun po yung ibig sabihin ng phrase na fear the Lord. So we can say that fear of the Lord does not immediately mean yung parang takot na takot tayo sa Diyos. O yung nanginginig na tayo pag nakita yung Diyos. Or hindi na tayo lalapit. Or matatakot na tayong i-approach yung Diyos. Ito yung
pagkakamali ng mga Israelita doon sa Mount Sinai, kung naalala nyo, na natakot sila na lapitan yung Diyos, ini-invite sila ng Diyos na samahan si Moses doon sa Mount Sinai. Tapos sabi ng mga Israelita, ay, ikaw na lang, mamamatay kami. Hindi ito yung fear of the Lord na sinasabi ni Joshua. And I believe so. Hindi yun yung ibig sabihin niya dito. Of course, bilang mga makasalanan, alam natin na dapat tayong matakot sa Diyos. Alam natin kung gaano karumi yung buhay natin. Alam natin kung gaano kalala yung mga kasalanan natin. And alam natin na darating ang Panginoong Jesucristo at hahatulan ng lahat ng yun. Dapat talaga tayong matakot. Pero sa mga nakatanggap ng biyaya, sa mga tao ng biyaya, gaya ni Joshua, pwede nating i-interpret yung fear of the Lord as showing reverence to God and giving Him the rightful honor that He deserved. So, kung ang fear of the Lord or fearing the Lord means to show reverence, so the right question na dapat nating itanong sa mga sarili natin is, ano ba yung itsura ng reverence? What does reverence looks like? And allow me to present these three things. Una, reverence is an inward emotion and disposition that overflows outwardly. Sabi nung thatquestions.org, nung pinag-aaralan ko to, sabi niya dito, reverence is honor and respect that is deeply felt and outwardly demonstrated. So yung reverence daw ay nanggagaling sa puso, lumalabas sa pamumuhay, nakikita sa buhay. Meaning, reverence is not just an inward feeling or an emotion, but rather, it's an inward feeling that overflows outwardly, that is visible and manifested in the lives of those who truly revere God. Ang pagpapakita ng reverence sa Diyos ay hindi natatapos sa pakiramdam, kundi normally nag-overflow, nakikita sa buhay ng sino mang taong totoong nagpapakita ng paggalang or reverence sa Diyos. At ang reverence ay hindi lamang sa isang aspeto ng buhay ng tao nakakaapekto, kundi sa kabuuan ng buhay niya. Its effect is also organic and natural. Something that cannot be forced. Hindi natin pwedeng pilitin. Natural siya na nagpo-flow sa isang taong totoong kumikilala sa Diyos. Ito nga yung ginagawa ng banal na spirito sa isang tao. Dati alam natin yung taong walang pagkilala sa Diyos. Nung binago siya ng Diyos, makikita mo talaga yung kaibahan. Yung kanyang reverence sa Diyos na dating walang kung ano-ano lang yung ginagawa. Walang pakialam sa Diyos. Ngayon, makikita mo sa Kanya nang hindi niya pinipilit. Natural na nagpo-flow sa buhay ng tao. Ito yung nagpo-produce ng bago at transformed life. This is the problem of many professing believers. Yung akala nila yung reverence ay some event lang or something na emotion lang na pwede mong maramdaman, na kaya mong i-manipulate, na kaya mong pilitin. Kaya nga napakabenta ng mga emotionalism-based na mga events. Kasi parang, uy, ramdam na ramdam ko yung Diyos. Ramdam na ramdam ko yung Diyos sa mga ganitong klaseng gawain. Pero pagtapos nun, wala na yung reverence sa Diyos. Para bang dun lang, nakabox yung reverence. Kasi ang tingin nila, emotion lang. Again, that's not reverence. On the other hand naman, another extreme na yung reverence ay external lang. Pananamit, postura, pagsasalita, at itsura ng tao. Hindi po ito yung itsura ng reverence. Though may time na talagang kailangan magpakita ng reverence. Alangan naman may mga ngaral dito nakasando lang, 'di ba? Or nakahubad. So hindi ganon. But rather, hindi yun yung main focus. May mga ibang religion na yung reverence sa kanila ay pagpapahaba ng buhok, hindi pagputol ng buhok. May iba naman yung hindi paggugupit ng balbas. Hindi po yun ang reverence na tinutukoy ni Joshua at ng salita ng Diyos. Again, it's a disposition of the heart of a man that overflows sa buhay niya. Nagre-reflect yan organically.
Pangalawa, I would like to suggest that reverence does not, hindi lang siya emosyon at disposisyon na nag-overflow sa buhay ng tao. Pwede nating sabihin na ang reverence ay naipapakita sa pamamagitan ng pagsunod. Malaya, hindi napipilitan, hindi nagagrumble na pagsunod. Ito ay to live a life in obedience to God's law and statutes is a tangible way of showing reverence to God. Wala naman talaga nakakaalam ng mga puso natin eh. Pero yung pagsunod natin, nakikita yan ng mga taong nasa paligid natin. Whether you fake it or you are true with it, hindi concern ng tao na alamin kung peke o hindi. Ang concern nun, Diyos ang may alam ng mga puso natin. Sinasabi lang na ang pagsunod natin, whether you are pretending or you are honest with it, ito yung tangible way ng pagpapakita ng reverence. It is also an expression of man's heart toward God. Either he will obey out of fear only, but does not respect God, or he will obey out of reverence. Alam natin na darating ang panahon na lahat naman tayo talaga yuyuko sa Diyos. Whether yung mga unbeliever, whether yung mga nananampalataya, lahat tayo yuyuko. Ang difference lang ng mga hindi mananampalataya, wala silang reverence. Yuyuko sila dahil yun yung nature ng Diyos eh. Wala talaga silang magagawa. Pero habang nakayuko sila, sinusumpa nila yung Diyos, galit na galit sila sa Diyos. Samantalang yung may reverence sa Diyos, masaya siyang nagsasubmit, masaya siyang kumakanta, masaya siyang nagpupuri. Dahil yun yung itsura ng reverence. Also, man's reverence is demonstrated by his willingness to voluntarily die to self and obey God's command. Sabi nga, more of Him, less of me. Doon pa lang, makikita natin kung gaano niya nire-revere yung Diyos. Pangatlong itsura ng reverence is sa pamamagitan ng pag-honor sa Diyos sa pamamagitan ng mga buhay natin. Honoring Him through our lives is a means to show our reverence to God. A man who truly reveres God will surely do his very best to honor God through his manner of living. Again, yung mga buhay natin, kahit anong gawin natin, hindi yan sapat. Hindi naman sinasabi na bayaran mo or hindi mo talaga mababayaran o hindi ko mababayaran yung ginawang biyaya ng Diyos sa akin. Pero kaya kong gawin yung best ko para ibigay sa Diyos. Walang makakapigil sa akin doon kung talagang may pagkilala ako sa Diyos. Leviticus 19:2, you shall be holy, for I, the Lord, your God, is holy. Itong phrase na to, napaka-common ito sa Old Testament and was repeated by Peter sa 1 Peter 1:15. Ito ay pinapaalalahanan yung mga tao ng Diyos, na sila ay dinadala nila yung pangalan ng Diyos sa buhay nila. Pag sinabing Israelita, naka-associate yan kay Yahweh. Hindi yan hiwalay. So bilang mga Kristiyano, tayo, the term Christian, binibear natin ang Panginoong Jesucristo sa pangalan natin. Imagine, sinasabi mong Christian ka, wala kang reverence sa Diyos, namumuhay ka na parang wala lang, lantaran yung kasalanan, at namumuhay ka ng taliwas sa salita ng Diyos. Ano yung klase ng damage? Again, di nadadamage po ang Diyos ha. Pero yung reputation dun sa mga unbeliever, yung klase ng misrepresentation na ginagawa natin sa Diyos, yun ba yung paraan natin sa pag-honor sa Diyos? Yung taliwas na buhay na labas sa pangalan natin? Clearly, yung mga buhay natin, yung paraan ng pamumuhay natin, it clearly reflects our reverence to God. Yung mga tao, nalalaman natin na wala silang pakialam sa Diyos sa pamumuhay nila. Hindi na nga natin kailangan tanungin kung Kristiyano ba yun o hindi eh. Minsan magugulat pa tayo, ay Kristiyano ka pala. Matakot ka pag nag-profess ka ng Christian sa work, sasabihin nila, ay Christian ka pala. Ibig sabihin, hindi nila nakikita na pinaparangalan mo yung Diyos mo. Pwede kang Kristiyano sa bibig at sa claim mo, pero hindi ka talaga totoong Kristiyano. Pwede kang magsabi na tao ka ng Diyos,
pero hindi ka talaga tao ng Diyos. Ang pinakapunto ko po dito is, a people redeemed by God to display to God is reverence ay hindi pagkakataon para maging pretentious or maging hypocrites tayo. Kung tinatawagan tayo mag-revere sa Diyos, hindi na ibig sabihin na maging pretentious tayo. Kung nakatingin man o wala, dapat nire-revere natin yung Diyos. Ito ay natural na tugon. Ito yung puso ng iniligtas at binago ng Diyos. Nag-overflow ito. Organic ito. Hindi ito pinipilit. Dahil the more na pinipilit mo to, the more na nagiging hypocrite ka. And hindi ito nagluluwalhati sa Diyos. At hindi ito yung mukha ng reverence. What does godly fear looks like? Ito yung buhay na ito yung buhay na natatakot na ma-upset yung Diyos niya. Again, hindi po na-upset ang Diyos. In anthropomorphic lang. Na-upset, baka makota ko, pero hindi na-upset ang Diyos. Pero yung buhay na to ay nag-iingat na hindi niya mabarumihan yung pangalan ng Diyos. Hindi dahil takot siya sa parusa. Kasi maraming tao takot eh. Ayokong barumihan yung pangalan ng Diyos kasi paparusahan niya ako. Hindi, dahil sa pasasalamat mo sa Panginoon mo. Ayaw mong madumihan yung pangalan niya. And paraan ng pasasalamat mo sa Diyos mo ay yung malayang pagsunod at pagpapasakop doon sa kalooban niya at mga kautusan niya. At ito yung nagpaparangal sa kanya. Pangalawa, tignan natin yung pangalawang response. Yung una, reverence. Pangalawa, unrivaled devotion. Hindi lang sinabi ni Joshua sa verse 14 na matakot kayo sa Diyos o fear God and have revered God. Sinabi niya rin, they should also serve and worship God in sincerity and in faithfulness as a fitting response to His grace. Alam ni Joshua na itong mga Israelita, gaya nga na nabanggit kanina, plague talaga sila ng mga pagans. Napapaligiran sila ng mga pagans. Ninuno pa lang nila, nabanggit kanina. Mga Egyptians, saan sila galing? Yung mga bansang dinaanan nila, kinonquer nila, mga pagans to, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero nilinaw ni Joshua na kung gagayahin nyo yung mga bansang nakapaligid sa inyo, ay hindi nyo pwedeng sambahin yung Diyos. Kailangan nyo munang i-deal yung idolatry nyo in order to serve God wholeheartedly. Verse 15, sabi niya, put away the gods of your fathers, serve beyond the river and in Egypt, and then what? Serve the Lord. Kumbaga sinasabi ni Joshua, patayin nyo yung idolatry and serve the Lord. That they cannot serve God habang kinikip nila yung mga idols nila, whether idols ng ninuno nila, idols na mula sa Egypt, o idols na nasa paligid nila. Kailangan nilang mamili. They need to decide. Sino ba talaga yung gusto nyong sambahin? Whom they should worship and serve. Gusto nyo bang sambahin yung Diyos na nag-sustain, nagligtas sa inyo? O gusto nyo sambahin yung mga Diyos na nasa paligid nyo? Itong mga Diyos na pinahiya ng Diyos, na tinalo ng Diyos, na winasak ng Diyos, gusto nyo pa rin ba silang sambahin? Ganda ng argument ni Joshua, di ba? Hindi niya pinipilit yung mga tao nang walang logic. Pinapaliwanag niya. Parang kung sinasabi na ni Joshua, sinusubo niya na yung katotohanan. Tapos pipiliin mo pa yung idol na pinabagsak ng Diyos. Parang napakalaking kamangmangan. Pero ganun pa rin talaga tayo. Mga mangmang tayo kung walang biyaya. At itong parehong challenge ni Joshua sa mga Israelita ay napakapiting nito sa atin ng mga mananampalataya ngayon. Hindi man tayo kagaya ng setup nila na talagang lantaran yung idolatry. Though nandito tayo sa Catholic country na lantaran ng idolatry, pero sa kanila talaga lantaran. Battle of the Gods nga, sabi ni Pastor Joseph, ang labanan ng tema ng Old Testament. We cannot serve God while we keep our idols. We need to decide. Either we mortify our idolatry and be devoted to the one true God, or continuously live an idolatrous life. Bakit ko sinabing continuous? Actually, before tayo ma-convert, we are idolaters.
Ang nangyayari lang, magpapatuloy ka lang o gusto mo talagang i-push yan. Pero once na ma-convert ka, hindi mo na pwedeng ituloy yung idolatrous life mo. Masyado bang harsh yung request ni Joshua para sa kanila? Masyado bang harsh na i-request ito para sa atin na mga mananampalataya? Actually, no, not really. Ito yung realidad ng buhay eh. Either we serve one master only or we serve lots of masters. Ito ang realidad ng buhay. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 6:24, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one or despise the other. Ano yung conclusion ni Christ doon? No man cannot serve God and mammon. Hindi po ito parang between God and money lang ha. Si mammon ay sample lang ng idol ng panahon nila, which is the God of the money. So, sinasabi lang ng Panginoong Jesucristo dito na mamili ka, yung mga idolo mo o yung totoong Diyos. As simple as that. As Joshua pointed, pinakadahilan kung bakit ang isang tao hindi masamba yung Diyos wholeheartedly, ang kabuuan ng kanyang puso ay in the first place kasi half-hearted na siya. Paano niya pa ibibigay yung buong puso niya kung half-hearted na siya? Bakit siya half-hearted? May idol siya. Bakit siya half-hearted? Yes, pwede natin sabihin na mahal natin ang Diyos, pero mahal ko rin yung mga idolo ko. We are half-hearted because of that. And we often think na okay lang yan sa Diyos kasi mahal ko naman yung Diyos eh. And acceptable naman yan. Clearly, it's not. Mababasa niyo sa language ni Joshua dito, hindi niya sinabi na, deprioritize your God, then serve God. Hindi niya sinabing ganun, na isang tabi niyo muna yan, i-back up niyo yan, serve niyo yung Diyos. But rather, he emphatically said, put away those gods and serve God. Kung yung mga idolo na to, pinipermit nila na pwede kang maging faithful sa iba't ibang Diyos, at pwede kang magkaroon ng allegiance sa iba't ibang Diyos, tapos pumili ka na lang kung sino yung magbe-benefit sa'yo, the one true God does not. He is a jealous God. Again, mahirap ba? Mahirap bang maging faithful sa totoong Diyos? Oo, totoo. Wala naman magsasabi dito na kabahan ka pag sinabi mong madali. Wala. Bakit? Kasi meron pa tayong indwelling sins. May mga kasalanan tayo. Naninirahan tayo sa makasalanang mundo. Ito ay trabaho. Ito ay aktibidad na nangangailangan ng kasigasigan. It requires perseverance. It requires consistency. In fact, it's a lifetime battle. Hindi ito, ayun lang, okay na ako sa idolatry, bukas, goods na ako niyan. We must beware, it's a lifetime battle and struggle. While on the other hand, madali talagang mag-idolatry. Napakadali. Sa totoo lang tumalong ka lang sa Diyos, tumalong ka lang sa kabilang Diyos, kung sino yung tingin mong magbe-benefit sa'yo, doon ka. Napakadali, di ba? Hap ka lang. And walang accountability doon. Ganun yung panahon nila Kung sino yung manalong bansa, lilipat yung kabila. Yun yung titignan nilang Diyos. But bakit nating pipiliin yung path ng loyalty and devotion sa kabila ng hirap at yung difficulty nito? Bakit? Nabanggit ko kanina, mahirap yung pagiging tapat sa Diyos. On the other hand, madaling mag-idolatry. Bakit? Let me quote this commentary from Pulpit. Sabi niya, in the choice of a master, it is reasonable for a servant, so sinasabi niya na tama lang naman na yung servant ay i-assess to consider which has the greatest claim upon him. Nabanggit ko kanina, dalawa lang naman. Wala naman talagang either mamuhay ka sa idolatrous life o mamuhay ka sa pagsamba sa tunay na Diyos. Which is intrinsically the most worthy to be served. Piliin mo kung sino yung karapat-dapat na sambahin. Sino ba yung nagbibigay sa iyo ng greatest advantage sa buhay na to? Sino ba yung magbibigay sa iyo ng
satisfaction and peace. Ano naman to? Masasabi nating valid question bilang mga servant na tumitingin. Sino ba yung tingin nating master na karapat-dapat na sambahin? Again, the question is, bakit ko sasambahin yung buhay na Diyos using this criteria? Yun yung sinasabi ng pulpit commentary. So to answer the question kanina, why choose the path of loyalty? Simply because, yung pinaka-simple na sagot, because God is worthy of such loyalty. Kung gusto mo ng additional reason, sino yung nagbigay sa'yo ng greatest advantage in this life? Sino yung nag-assure ng salvation mo? Sino yung nagbigay ng kapayapaan sa buhay mo at sa buhay na paparating? Iniiwan ko po yung tanong sa inyo. Pag-isipan nyo pong maigi kung sino ang allegiance ninyo. If God is not worthy, or the God of the Scriptures is not worthy, who else? Mag-usap tayo. But if none, why not put your allegiance to the God of the Scripture? Sabi nga ni Joshua, if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve. Third response, matatapos na po tayo. Tignan po natin yung pangatlong tugon, which is yung unwavering commitment. Sabi ni Joshua sa verse 15, if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve. In-skip ko na po yung iba, pero yung kanyang conclusion is, but as for me and my house, we will serve the Lord. Joshua's disposition and commitment for the Lord is clear and sound. Napakalinaw nung kanyang, hindi niya iniwang hanging yung mga Israelita kung ano yung kanyang disposition. Na walang sino man yung makaka-convince sa kanya. Nung nilatag niya yung disposition sa mga Israelita, kahit anong sabihin nyo, hindi nyo ako mapapersuade. Ito yung stand ko bilang tao ng Diyos. Kayo, maaari kayong tumalikod, maaari kayong pumili ng ibang mga Diyos, maaari kayong maging mangmang, pero ako ay hindi tutulad sa inyo. Parang gano'n, yung gustong sabihin ni Joshua. So makikita natin na si Joshua ay hindi lang isang taong matapang sa gera, kundi isa rin siyang matapang na lingkod ng Diyos. Alam niya na yung kanyang stance bilang isang matandang leader ay pwedeng i-undermine ng mga nasa baba. Alam niya na pwede siyang tanggalan ng posisyon bilang leader ng Israel. Pero, kasi nakuha na nila yung mga gusto nila. Nakabalik na sila sa mga lupa nila, may mga sari-sari na silang buhay, may kapayapaan na sila. Bakit pa sila susunod kay Joshua? Gusto niya kaming pwersahin na sambahin yung totoong Diyos eh. Alam niya yun. Alam niya yung consequence ng pag-i-stand niya sa katotohanan. Yet, despite the risk, he did what servants of God must do. To decide, to stand, and commit to God, no matter the cost of it. Itong account na to ay tinuturuan tayo na yung commitment sa Diyos ay hindi lang nangangailangan ng katapatan. Nangangailangan ito ng katapangan. A courage that is willing to go against the tides. A courage that is willing to embrace the consequence of obedience. And a resolve that does not mind being singular on it. May mga pagkakataon talaga sa buhay natin na parang tayo na lang yung nag-i-stand. Who cares? Kasama natin ang Diyos. And this kind of courage is what separates true from false believers. Yung resolve na handang manindigan sa Diyos, ano man yung maging cost nito, ito talaga yung nag-a-isolate kung sino yung nagpo-profess lang at kung sino yung totoong mananampalataya. And ang Bible at ang Christian history ng Kristyanismo ay punong-puno ng ganitong testimonya na yung mga taong namamatay dahil sa kanilang pananampalataya, napapalayas sa kanilang mga bansa, napapalayas ng kanilang mga pamilya. Minsan, nade-denounce pa nga. At yung worst nga, namamatay.
Ito yung cause ng unwavering commitment. Hindi yung consequence ang nagde-define kung paano sila magiging tapat sa Diyos. Don't get me wrong, please. Hindi yung commitment ang nagliligtas sa kanila. Hindi yung klase ng commitment ang dahilan ng kaligtasan. But rather, ito yung nag-a-affirm ng salvation na meron sila. Bakit mo nga naman pangahawakan kung mamamatay ka? Kasi kinakapitan mo yung commitment mo sa Diyos dahil karapat-dapat yung Diyos. It is a natural response of those who truly receive the grace of God. I think marami sa atin ang mag-agree sa quote na to. Sabi sa quote na to, commitment is what separates man from the boys. Not sure kung lahat kayo mag-agree, pero ako ay agree sa quote na to. But let me tweak this quote a little bit. Let me say it this way. Commitment is what separates true servants of God from the false and pretending servants. Commitment. Pwede nating sabihin, pwede nating iproklama, pwede tayong mag-post, pwede tayong kumanta at kung ano-ano pa, magsabi na tayo ay mga servants ng Diyos. Pero without commitment, those are just worthless claims and senseless claims. Actually, even yung mga bagong Kristiyano, even the newest of Christians knows nung panahon ng kanyang conversion that he need to commit to the Lord. It is a natural conviction of those who truly see the worthiness of the Lord. Hindi ito something na parang, na-convert siya, tapos wala na, okay, uwian na. Ang unang tanong ng isang taong na-convert is, paano ko paglilingkuran ang Diyos? It's very natural. My point here is, napakahirap na i-claim na tayo ay servant ng Diyos, yet wala tayong isang inch o desire na mag-commit para sa Diyos. Hindi lang ito napakalaking contradiction sa pinoprofess natin, kundi isa nitong napakalaking insult sa Diyos. Parang sinasabi mo, hindi ka worthy ng commitment ko. Bakit ako magko-commit sa iyo? God cannot be mocked. We can fool yung mga tao sa paligid natin, but not God. Dalawa lang yan. Either we are genuine servants or we are pretending servants. Either of the two. Sino tayo dito sa dalawang ito? As a challenge, kung natatakot tayo sa consequence and responsibility of commitment, like many Filipino do, kung ito yung kinakatakutan natin, bakit hindi tayo nagko-commit sa Diyos, una nating itanong sa sarili natin, karapat-dapat ba yung Diyos ng commitment natin? Besides, consequence is a constant thing. Laging may consequence, whatever decision yung gagawin natin. Whether we commit to God or we go against God, there's always a consequence. Ito nga yung mismong sinasabi ni Joshua dun sa kanyang statement, di ba? Choose this day whom you will commit. Parang ganun yung gusto niyang sabihin eh. Whom you will serve. Choose this day whom you will commit. Kasi dalawa lang naman ang options natin sa buhay na ito eh. Either we commit to God or we go against Him. Lagi ko po itong sinasabi na wala pong middle ground. Wala pong there's no such thing as neutral to God. Being neutral to God is going against Him. In short, you are not choosing to commit to Him. Sasabihin ng iba, hindi neutral ako sa Diyos. Hindi ko siya sinasamba, hindi rin ako magko-commit sa Kanya. Wala yung kinaibahan sa pag-reject sa Kanya. Pareho lang yun. You are insulting God in both instances. As a final thoughts for this sermon, allow me to use this illustration. Yung mga samurai po, I think, wala na sila sa panahon ngayon. Kilala sila bilang mga matatapang at mga top na mga warriors. Pero isa sa mga prominent na mga character ng isang samurai is yung kanyang katapatan sa kanyang master. Doon sa article na nabasa ko, ito yung sabi niya sa isang samurai. So, way of a samurai. Sabi niya dito, a samurai must have to sacrifice his life thoroughly for his master, and his willingness to die is his highest form of sincerity.
Kumbaga, yung mga samurai, mas gugustuhin nilang, handang-handa silang ialay yung buhay nila for the sake of their master. Bakit? Ano yung reason? Ano yung rationale behind this kind of level of commitment na meron itong mga samurais? Doon sa nabasa ko, dalawa lang yung pinopoint nila bakit ganito mag-isip yung mga samurais. Una, ito kasi yung philosophy in life nila. Naniniwala sila na ganito dapat mabuhay ang tao. Pangalawa, mataas yung pagtingin nila sa self-honor. Kumbaga, ganun yung tingin nila sa dignidad sa sarili. If the samurais have this kind of loyalty and commitment for their earthly masters, bakit tayo na mga nagsasabing mananampalataya at mga lingkod ng Diyos ay hindi natin kayang panindigan yung ganitong klaseng commitment sa Diyos natin? In fact, yung mga samurai, ginagawa lang nila ito out of their personal philosophy and their personal honor. Di ko sinasabing mababaw, maganda yon. Pero kumpara sa reason na meron ng isang mananampalataya, hindi ba sapat yung pinatawad tayo? Hindi ba sapat yung pinagkasundo tayo sa Diyos? Hindi ba sapat yung righteousness na binestow ng Panginoong Jesucristo sa atin? Hindi ba sapat yung pinabanal niya yung buhay natin? Hindi ba sapat yung buhay na walang hanggang pinangako niya sa atin? At napakarami pa na dahilan. Saliksikin mo yung Biblia, makikita mo yun doon. Hindi ba sapat yung Diyos sa commitment, sa devotion, sa katapatan? Let me end this sermon again doon sa sinabi ni Joshua. Tingin mo ba kasamaan na paglingkuran ang buhay na Diyos? Mamili ka. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat sa salita nyo. Napakalinaw na instruction ni Joshua sa buhay ng mga Israelita na ito yung katotohanan ng buhay. We are either with you or we are against you. Help us, Panginoon, to see the truth. Totoo, napakadali naman po talaga. Napakadaling makita ng katotohanan. Pero dahil sa kasalanan namin, at binubulag kami ng kasalanan para makita yung katotohanan, ay ginugusto namin yung kamangmangan. Ginugusto namin yung pagsamba sa mga talo ng Diyos-Diyosan. Umiiwas kami sa commitment at hindi namin pinaparangalan ang pangalan nyo. Patawarin nyo kami dahil sa kabila ng iniligtas nyo kami ay nalilinlang pa rin kami ng kasalanan. Patawarin nyo kami, Ama. Dalangin ko po ang salitang ito, ang humimok sa mga puso ng mga tagapakinig, ang humimok sa puso ko na gawin kung ano yung tama. Gawin kung ano yung nakalulugod sa inyo at gawin kung ano yung nagbibigay papuri sa inyo. Patawarin niyo po kami dahil most of the time our decisions and our choices does not glorify you. Patawad po. May you help us na mag-meditate sa katotohanan ito and may this lead to your glory. Salamat po muli. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.